Sa pagkakataon ito mga kaibigan, makakapiling po natin na isang travel consultant ng rhythmtravel2000.com. Wala po iba kundi si Josie Miranda. Eto na po mga kaibigan, kapiling natin ang ating travel consultant, Josie Miranda. Kumusta ka na, Josie? Okay naman, G. Maraming salamat tabi sa pag-imbita nyo sa amin dito sa programa ninyong Front Page Philippines. Kamusta lahat ng mga nanonood ng Front Page Philippines? You're almost welcome. Welcome ka dito sa ating palatutunan palagi sapagkat alam naman natin na marami kang mga fans na nanonood dyan palagi, no? Yung mga fans mo from outside Toronto, syempre, pasasalamatan natin sila sapagkat sila'y tumataguyod sa inyong travel agency. And of course, napapanood nila yan dito sa ating palatuntunan. So, napapag-usapan yung pagbibiyahe, no, Josie? Meron tayong mga sinasabi na bibili tayo ng ticket palagi doon sa nakakamura tayo, hindi ba? That's normal among us. Not only in our culture. Normal yan sa tao, di ba? Pero ano ba ang dapat natin gawin para mabigyan naman natin ng proteksyon ang sarili natin, yung mga nagbibiyahe. Ano ba ang dapat natin gawin? Bumili ng ticket sa mga travel agent na independent o bumili ng ticket through a licensed and registered travel agency? Okay, G. Maganda yung question mo tungkol sa pagbili ng mga plane ticket. Unang-una, advantage na bumili ka ng ticket sa mga legitimate na travel agency. Unang-una, secured yung binili mo, yung pinambayad mo. Unlike kung bibili ka sa mga sub-agent lang or sa mga home-based na travel agency, dapat checkin mo rin yung background doon bago ka bumili ng ticket sa kanila. Okay na bumili sa kanila, pero dapat na-check mo kung talagang may affiliation sila sa travel agency company. At least yung ticket mo, alam mo na may issue sa'yo na meron kang ticket number. Kasi recently lang, merong fraud na nangyari dyan sa airfare na mura nga siya, pero pagdating ng pasahero sa Pearson, wala silang ticket. Nung chine-check nila, nung nagche-check-in sila, ang sabi sa kanila sa counter, yung ticket mo ay void, wala kang e-ticket. So, ibig sabihin, nawala na yung pera mo. Nag-aim tayo na makabili ng murang plane ticket, pero ang nangyari, napadoble pa tayo, napamahal pa tayo. Kasi nga, yung pinagbilan ninyo ng ticket, hindi natin na background check kung talagang legitimate pala sila. So, dapat maging cautious tayo sa pagbili ng ticket sa mga transactions, especially pag ang hinihingi sa inyo ay cash payment. So, dapat doon pa lang mag-iisip na kayo, bakit cash payment? Pwede naman credit card. So, yung mga ganun na senaryo, dapat ang mga pasahero, sila mismo, gagawin nila yung part nila para at least yung pera nila hindi masayang. Josie, nabanggit mo yan ang pagbibili ng ticket through credit card. Ngayon, okay, if we pay through credit card, how sure are you naman as a travel agent or travel agency na itong credit card na to is a legitimate one or not? So are there ways to find out para for your protection naman sa inyong agency na ito bang credit card na to is a good one or not? Tungkol dun sa pagbili ng ticket na gamit ay credit card, sa ngayon, marami kasing fraud cases ang credit card. So, especially pag ang bumibili ng ticket at ang ginamit nilang credit card ay hindi kapangalan dun sa pangalan sa ticket, ina-avoid namin yon. As much as possible, ang kinukuha namin credit card, yung kapangalan nung mismong bumibili ng ticket. Yung mga ways para ma-check yung credit card ay legitimate, inaas namin yung pasahero na pilapan nila yung credit card authorization form. Dun sa form na yon, nandun yung expiry date, yung CCV code ng credit card, at humihingi kami ng photocopy ng credit card. Pati yung signature ng credit card holder, pati billing address. Kasi once na nagtatransaction kami ng credit card, yun yung mga question na tinatanong o dapat na nakalagay dun sa file para mai-issue ang ticket. Pag nagkamali ang billing address, doon pa lang meron ng notion na baka fraud ito. So, kailangan yung billing address magmamatch dun sa file ng credit card sa bangko, kung ano mang credit card yun.
at yung pangalan na nakalagay sa credit card, pati yung expiry date ng credit card. So, yung mga ganong information, secure kami na yung credit card belongs to the right person. Okay, Josie, tungkol pa rin sa pagbabayad ng plane ticket through credit card, no? Nabanggit mo na kailangan kapangalan nung bumibili ang credit card na gagamitin to purchase a ticket. Meron kayong tinatawag na third-party credit something, right? So, paano kung meron mga practices sa mga pasahero ninyo na ang bumibili ng ticket ay manggagaling sa ibang lugar, let's say sa Pilipinas, siya yung magbabayad to purchase a ticket pauwi dito sa Canada. Or not only in the Philippines, ito po sa lahat din ng lugar. Oh. And ano ba naman din ang mga advantages din aside from nabanggit mo kanina sa paggamit pa rin ng credit card? Okay. Tungkol dun sa third-party credit card, kasi merong, especially sa mga Pilipino, merong mga minsan relative nila gustong magbayad ng credit card, lalo na pag emergency, walang pera yung taong uuwi. So, ang ginagawa namin, pag kasi pinasok namin yung credit card sa airline na pambayad, dun sa ticket na yon, nilalagay namin yung information ng RITEM kasi parang kami yung magiging guarantor just in case na magkaroon ng problema dun sa payment. Pero at the same time, yung tao na nagbayad dito, pinapipirma namin sila ng waiver para dun sa third party na credit card. Kasi kailangan din sa part namin na secure yung transaction kasi malaking pera din yung ticket. Aside, may mga advantages din yung paggamit ng credit card. Minsan kasi, most of the time, ngayon ang mga credit card, may no-offer na silang mga travel insurance. At meron pa rin yung nag-earn ka ng mileage. So, yung ibang pasahero ko, pag ino-offera namin sila ng insurance, sinasabi nila sa amin, may insurance yung credit card ko, kaya ito ang gagamitin ko. At saka, ang isa pang maganda pag credit card ang ginamit mo, magkaroon ka man ng problema sa transaction, meron ka pa ring option na pwede kang tumawag dun sa credit card company para i-hold yung transaction. Yun lang, G. Josie, maraming salamat sa mga paliwanag mo sa ating mga katanungan. Wala nga naman, G. Kung may mga katanungan kayo or inquiry, bisitahin nyo ang aming website, rhythmtravel2000.com. Okay, Josie. Josie Miranda po, ang ating travel consultant, rhythmtravel2000.com for all your problems and yung pong mga gustong magbiyahe dyan outside of this country or within the country, huwag niyo pong kalilimutan si Josie Miranda. Magbabalik tayo, makalipas lamang po ang aming paalala. Sa pagkakataon ito mga kaibigan, makakapiling po natin na isang travel consultant ng rhythmtravel2000.com. Wala po iba kundi si Josie Miranda. Kamusta ka na, Josie? Mga kaibigan, Josie Miranda po, travel consultant ng rhythmtravel2000.com. Mabuti naman, G. Maraming salamat ulit. Inimbitahan nyo kami dito sa Front Page Philippines. Josie, napag-uusapan na naman natin ngayon na pagbibiyahe. Meron tayong tinatawag na high and low season. Paliwanag mo naman sa ating mga viewers, ano ba ito? And ano-ano ba ang mga season na ito? Okay, G. Yung high season na tinatawag nila, dito sa Canada, ang high season sa atin, nag-i-start ng end ng klase, end of June, July, August, and December. So, pag dito ka bumili ng ticket or ng mga vacation package, 100% mahal siya. Pero minsan naman, may mga offer sila before nitong season na to, dapat nagbubuka ng mas maaga. Let's say for June, July, and August, as early last year, mga October pa lang, dapat binubook mo na yung June, July, August mo para makakuha ka ng magandang deal. Ngayon naman, yung para sa low season, nag-i-start naman siya ng pagdating ng January, February, March, and then yung October, September, tsaka November, yan, low season yan. Pero like sa atin, sa Asian country, pagdating ng March at tsaka April, yan naman ang bakasyon sa atin. At pati yung Holy Week. So, minsan, mahal pa rin ang mga pamasahe dyan. So, yung iba sa atin, nag-aabang sila ng mga promo, even yung mga vacation package, yung mga papunta sa mga Dominican Republic or Cuba, nag-aantay sila ng mga last minute deal. Although, nasa high season sila, pero pag walang masyadong booking,
nandyan yung binabaksak nila yung mga presyo. Ngayon, Josie, nabanggit mo na yung high and low season ng pagbibiyahe. Ngayon naman, pagka yung panahon ng taglamig, alam naman natin maraming tayong mga kababayan na ayaw ng malamig, So, tendency gusto nilang lumabas ng bansa. Ano-ano ba ang, recommended places nyo to visit pagka ganitong taglamig? And how soon na para naman sila makakuha ng magandang deal? Regarding sa mga destination, especially pag winter season, pagdating sa mga senior natin, gaya na nabanggit ko dati, ang mga senior natin gusto niya naglalagi sa Pilipinas. So, maaga pa lang nagbubuk na sila from November up to May para iwas sila sa winter season. Nandyan sila sa Pilipinas. Ngayon, after ng winter, babalik sila dito. Yung iba naman, yung mga may mga trabaho, kahit short vacation lang, so mag-inquire sila papuntang mga tropical countries, like yung iba gustong pumunta ng Cuba or Dominican Republic. Yung iba naman, nagko-cruise sila sa Mediterranean. Yung iba naman, nire-recommend din namin yung pilgrimage, especially yung sa Holy Land, kasi ang season nila, maganda yung climate nila during those time. Pero kadalasan, depende rin sa kliyente kung ano yung gusto nila. So, base dun sa nire-request nila, yun ang ginagawa namin ng package para kung ano man yung bakasyon nila, mas mag-enjoy sila kasi napuntahan nila yung gusto nilang puntahan at kung ano mga activity yung gusto nilang gawin. Kasi katulad sa cruise, pag nagko-cruise sila, may mga kasamang excursion, so added activity sa kanila yon. Yung iba nga, nung minsang nag-cruise sila, ang sabi nila sa akin, yung mga sinama naming excursion, magaganda daw, kumbaga na-explore nila. So, masarap sa pakiramdam ng travel agent na yung nasiservisyo namin, nabibigay namin kung ano yung nire-request nila. So, Josie, nabanggit mo yung mga travel destinations natin pagka winter, no? So, how far in advance naman kailangan nila mag-book para naman masisiguro nila na talagang meron silang pwesto dun sa mga destinations na yon? Okay. Pagdating sa mga destination, yung mga vacation package, mga Cuba or Dominican, hindi rin advisable na mag-book ng maaga masyado kasi nga meron silang mga last minute deals. So yung iba, minsan napapamahal sila pag mas maaga sila nagbo-book. So, pero kung group booking, pwede ginagawa namin ng request yun. So nakakapagbigay kami ng magandang presyo sa kanila. Pag winter time, ngayong June or May, nakaka-receive na kami ng mga group inquiry. So, yung iba na ibubuk na namin sila. Yung iba naman, pagdating naman dun sa mga senior natin, na umuwi ng November or October, kasi nag-stay nga sila ng 3 to 5 months, June, July, or August, may mga fare na lumalabas na talaga namang mura, na madaming airline na may mga promo sila kasi alam nila na ito yung booking season para sa winter. So, mas madalas yung mga senior natin nakakakuha sila ng magandang deal. So, ang pagbubook ng mga ticket or vacation package, depende kung saan kayo pupunta, depende sa season nila. Pero, mas madalas, pag may mga inquiry kami, sinasabi ko sa kanila na titingnan ko muna kung ano yung possible na magandang presyo na may bibigay namin sa kanila para dun sa mga date na gusto nila. Maraming salamat, Josie. Napaka-informative na yan at marami na naman ako natutunan sa araw na to. Walang ano man, G. Sana nakatulong ako o nakapagbigay ako ng magandang informasyon sa mga viewers ninyo. Marami kayong viewers, especially sa Montreal. Sikat na sikat kayo doon at sinasabi nila na napaka-informative ng Front Page Philippines. So, para sa amin, isang malaking karangalan na, yes, na ma-invite nyo kami sa inyong programa. And so with us, malaking karangalan din naman na yung mga bisita natin dito, napapanood kung saan mang lugar, hindi ba? And of course, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan, most especially winter time, malapit na naman, winter time, summer, it's all over. Mabilis lang tumakbo ang panahon So, hindi natin namamalayan to because
napaka-busy natin dito sa Canada. So, maganda na meron tayong rhythmtravel.com dito na travel agent who's always ready to give us advices kung ano man pong mga problema natin na hinaharap sa ating pagbibiyahe. So, Josie Miranda po, isang travel consultant, rhythmtravel2000.com, and of course, sa kanilang website, no, Josie? Yeah. Kung meron kayong mga inquiry or gusto nyo mag-check na mababang fare, punta lang kayo sa aming website. Friendly user po ito, ang rhythmtravel2000.com. Maraming salamat, G. Walang anuman. So mga kaibigan, yan po ang ating paliwanag ng travel consultant natin, Josie Miranda with travel2000.com. Magbabalik tayo ulit, makalipas lamang ang ilang paalala.